Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. Thank you so much sa mga nagko-comment dyan. Yan. Sorry, hindi ko masagot yung mga comment nyo dahil sa dami. Pa-check na lang po yung mga comment nyo. Pa-check po ng mga video ko dyan. Mayroon po. Minsan kasi yung mga tanong nyo, nandun na. Ginawa ko na po ng video yun. Pa-check na lang po sa channel ko yung mga video ko. Para yung ibang hindi nyo alam about dito sa Macau is may idea kayo. Ayan, thank you so much guys sa mga nag-subscribe at sa mga subscribe pa lang. Thank you in advance. Salamat sa mga nakasubaybay at sana natutulungan ko kayo kahit paano. May nimibigay akong idea sa inyo. Mas maganda rin yung panoorin nyo yung iba kong video kasi andun lahat yung mga kalakaran dito sa Macau na pwede nyo makuha ng tip aral ba, yung parang ganun, para hindi kayo dito sa Macau, alam nyo na yung galawan dito sa Macau. Ayan guys, for today's video pala, shoutout sa mga nag-apply dito sa Macau. Ayan, kaya natin yan. Tayo mawala ng pag-asa. Sabi ko nga lagi, hanggat may visa may pag-asa. Kaya pagpalapit na matapos yung visa mo, doon ka na talaga kung dati every 2 days ka araw-arawin mo na. Punta ka lang sa mga pasa ka doon sa mga sa mga walang bayad, doon ka mag-focus na pasa ng resume. Lagay mo doon yung visa mo pag ka ng resume mo. Para alam ng employer kung hanggang kailan ka na lang. Mas priority kasi nila yung patapos ng visa eh. Yung mga legit na agency yun yung mga priority nila yung patapos ng visa. Sulat nyo doon yung visa nyo kung hanggang kailan, doon sa taas ng resume nyo. Yan, para alam nila, diba? Kaya pansin nyo doon sa Winsing, titingnan nila yung kinukuha nila kung kailan na lang yung visa mo. Kasi tinitingnan nila pag may bakante na pag may bakante na quota tapos malapit na matapos visa mo, pwede ka nila tawagan. Kaso nga lang sa Winsing 80% lang yung nila doon yung chance mo, kasi nga puro mukhang pera na sila doon pinipiraan ng mga Pilipino. Kahit may quota sila, hindi nila binibigay agad yun. Pinagkakapiraan muna nila bago nila bitawan. Mahirap sa Winsing. Ayan guys, may nag-comment kasi, gusto ko lang sagutin si ate. Sabi niya kasi napanood kasi niya yung vlog ko na paggawa ng resume dito sa Macau is maglagay-lagay ka lang dyan sa mga resume mo kung ano-ano. Kahit wala ka naman talaga experience. Sabi niya kasi na baka daw tawagan yung employer niya sa Pilipinas. Kung nakalagay dun sa resume, baka daw tawagan. Sabi daw tinatawagan daw ng mga employer dito sa Macau yung sa Pilipinas. Actually guys, hindi totoo yun na tinatawagan nila. Yung sa Pilipinas, wala silang pakialam doon sa Pilipinas ng mga employer mo. Hindi sila mag-aaksaya ng load para tawagan lang yun. Hindi pa nangyari yun yung ganun Baka sa Pilipinas lang yun yung ganun. Sa Pilipinas pag nag-apply, tatawagan nila kung totoo yun kung nagtrabaho ka talaga sa SM, ganun. Sa Pilipinas, pwede pa yung ganun. Tatawagan ka pag nag-apply ka sa SM, tapos galing ka sa supermarket, tatawagan nila yon na totoo ba to sa supermarket sa Pilipinas, gano'n. Pero dito sa Macau walang gano'n, natatawagan pa dyan sa Pilipinas. Wala silang pakialam kung anong company ka sa Pilipinas. Tinitingnan nila yung experience. Huwag ka matakot na gano'n. Huwag ka matakot na tawagan. Hindi tatawagan yan. Malabo yan nangyari na ganun tatawagan, kasi hindi pa nangyari yun. Sa tagal ko na nag-apply dito,
interview, wala pa namang, hindi naman nila tinawagan yung nilagay ko doon eh. Wala naman, hindi naman kasi totoo yung mga pinaglalagay ko doon, diba? Yung mga nilalagay mo guys, tandaan nyo kung kailan taon, ilang buwan, kasi minsan tatanungin ka ng employer eh pag interview eh. May matanong eh kung kailan ka nagtrabaho. Dapat alam mo yung resume mo, aralin mo, kasi minsan naglagay-lagay ka doon tapos hindi mo pala natatandaan kung kailan. Mahuli ka na sa sinungaling. Dapat memorize mo yan. Saka alam nyo guys, advantage ng paglagay ng resume, na paglagay na sa resume mo doon ng mga may hiring dito sa Macau kahit wala ka experience, kasi option yan. Maglagay ka doon dishwasher kahit di ka naman dishwasher, at magkano ka ng idea kung paano maghugas, gano'n. At least may idea ka, pag tinanong ka may alam ka. Kaya advantage yung may mga experience na nilalagay doon na marami, kasi may option yung employer or agency, yung company, na example, hiring yung may hiring sa cleaner, eh may cleaner ka doon nilagay, may possible ka na ikaw makuha, diba? Eh may hiring sa restaurant, dishwasher, eh may nakalagay ka na dishwasher doon, possible ka rin makuha. Kaya mas maganda marami kang nilagay na experience doon. Eh kung sa Pilipinas na yung experience mo nilagay mo lang doon, experience mo sa Pilipinas is nilagay mo doon salesman, wala namang salesman dito. Nagpasa ng resume sa agency tapos hiring sila ng room attendant, salesman nilagay mo, wala, tapon yung resume mo. Kaya ang sinasabi ko, maglagay kayo doon ng marami, kahit anong experience, kasi option yan, possible yan, diba? Sa 100%, 99% yung ano mo doon, chance mo, kasi ang dahil mong nilagay. Huwag kang mag-alangan kung nadadamihan ka o mas marami. Huwag kang yung magkaalangan maglagay. Lagay mo lang doon, diba? Mag-apply ka online na mga agency, hindi yung puro ano ka lang, hindi yung puro ano ka lang dyan sa mga agency may bayad, maubusan ka ng pera dito sa Macau. Tapos magpasa ka sa mga restaurant dyan sa Macau restaurant, kasi mag-Chinese New Year, ano yan sila ngayon, may mga quota yan sila, mga flower shop yan, mga flower shop quota ngayon sa ano, mga, kasi mag-Chinese New Year yan, flower shop, restaurant, sa mga daming pabrika dito sa Aksawan. Pasok kayo dyan sa mga ano, may mga building. Huwag kayo mahiya magpasa, kasi paya-iya kayo, walang mangyayari. Yun lang guys, yung sinasabi ko kay ate, huwag ka matakot maglagay sa resume ng experience, kasi advantage yan sa ibang nag-a-apply, kasi ikaw maraming experience, siya isa lang nilagay. Wala, kung isa lang nilagay mo na experience yung sa Pinas mo, ay nako, umuwi ka na lang, huwag ka na mag-apply, hindi ka makakahanap dito sa mga trabaho. Sinayang mo lang yung punta mo dito kung yung nilagay mo na experience sa Pinas. Ay nako po, wala. Hindi, huwag kang mag-alala, hindi tatawagan yung sa Pinas. Hindi yan sila mag-aaksaya ng panahon doon sa Pilipinas, employer mo. Titingnan lang nila experience, yun lang. Eh kung wala kang experience, wala, tapon yung resume mo. Kasi yung hinahanap dito ngayon sa Macau, may experience na, hindi na yung mga dati. Kasi okay lang kahit wala, ngayon kailangan. Yun lang guys, at sana nakatulong. At kay ma'am, sana may natulong ako. Yung advice ko sa iyo based on my experience yan, kaya gawin mo na yun. Yun lang guys, at salamat, ingat po tayo lagi. Sana nakatulong.
sa mga nandito, sa mga papunta pa lang. Love you all guys.